Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Amir from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong, February 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po, general reading tayo Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Teka lang yung iPad natin. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago na ito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea ng mga bagay o sitwasyon na kailangan nyong maiwasan, ma-aware, o change of decision, or makatulong sa inyo. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi po itong channel na ito para sa inyo. May mga travel ba kayo? May mga pag-uusapan kayo related to a travel. Okay, tingnan muna natin. May mga bagay, okay, there's an idea or may mga pursuing, bulol si ate, kaya na mag-adjust. May mga pursuing situation ako na nakikita sa iyo. May mga bagay ka daw na i-analyze or pwedeng may mga bagay ka na ipaprogress na isang sitwasyon sa buhay mo. Or magkakaroon ka ng mga idea. Or pwedeng may mga, kung ano man pursuing yan, may mga bagay ka na naiisip, di ba? Nandun sa point. You try to make it balance any situation into your life. Nandun din yung sitwasyon na may mga bagay ka na pipilitin na isang sitwasyon sa buhay mo to be okay. To be okay. Nandun sa point na yun eh. Hindi ko alam why. Nandun yung point din na may mga thinking or naghahanap ka ng clarity or may paghahanap ng clarity or may mga creation ka nang gagawin. Pwedeng nandun sa point na yun or nandun yung idea mo. O nagkakaroon ka ng mga idea or wish come true into your life. Together with cancer connection, family, or trabaho yan. May mga bagay din ako na nakikita na dinitindi. May mga sitwasyon din na hindi mo alam kung kakaliwa ka, didiretso, or kakanan. Makakaramdam ka raw ng pagod or nandun yung point din sa iba na may mga opportunity new opportunity or this an idea ako na nakikita sa'yo na parating. Sa iba sa inyo, di sa travel, o kaya o kasi may departure ako nakikita sa'yo. Maybe iba dito is this soon, 6 days, 6 weeks, 6 months, or by the June, or a 6 months situation, mga ganon. At nagkakaroon ng mga pagpaplano na sitwasyon. May matanda. Hindi ko alam kung basta may matanda, hindi ko alam kung sino yung matanda na ito. Pwedeng ito is relatives or family, parang sinusuportahan mo siya, ganyan. Or someone na pwedeng family connection na nagbibigay ng suporta sa'yo or sinusuportahan mo. Yun ang nakikita ko dito ha. There's a victory and success ako na nakikita sa'yo, as in meron. Iba dito yung mga new project, new creation, new inspiration, or nahandin yung mga you are more on concentrate sa bagay o sa sitwasyon mo this time. Pwedeng sa sarili mo, sa mga iniinom, kinakain mo, sa trabaho mo, sa mga bagay na ina-analyze mo. Yun ang nakita ko. May pagtulong din. Ako nakikita sa iyo, no? Pwede may magbibigyan ng tulong o may tao na tutulungan mo. You will receive something din. May mga receiving din ako eh. Hindi makakasip ka ng gift, tulong, o pagmamahal. O ikaw ang bibigay nito. Vice versa. May mga pagsasaayos din ako nakikita sa iyo. Dito. May mga offer. Basta may aayusin daw eh. O mga pagbabago, o may mga transformation situation. May magbubukas ng mga bagong pintuan sa iyo actually. Dito. Sana medyo hindi mo ma-reject yung opportunities na yun sa nakita ko dito. Kasi iba sa inyo is
Parang may hinihintay ata kayo. You're waiting for something na ma-accomplish, ganun. Or nahandun yung point na nagkakaroon ng mga self-questioning, may mga on and off action, you feeling stuck, o minsan siguro feeling bored, or may mga dissatisfaction. When it comes to offer din ng iba, ang nakita ko dito is, they offering you an opportunity but you cannot recognize the message. Sabi dito. Hindi ko alam in what way. Baka makakita ka ng mga repeating numbers, ganyan, na kailangan mong focus, or by connection, baka may ipapadala sa yung tao, tapos sasabihin niya yon, tapos makiklik sa isip mo, di ba? Baka hindi mo lang. Or maybe nahado yung point na you not willing ka lang to let go, yung meron ka interest sa ngayon, kaya hindi mo siya nare-recognize. Pwedeng ganun. Meron kang 19, 25, 32, 35, 34. Sagittarius, Virgo, Leo, Capricorn. Puro ano naman to, dark naman yung ano mo. Sabi ka pa yan. Okay. You want to structure, may mga bagay ka daw na gusto mo. Parang may mga iniisip ka na you want to structure. Pwede na doon ka lang sa point na naglilikom ka ng mga information. May mga bagay ka daw na iniisip this time na gusto mong matapos, or may mga bagay na gusto mong mag-shifting doon sa sitwasyon na yun. Yun na nakita ko sa'yo. No? Depende sa inyo. Pwede sa love, sa money, sa mga positivity, or sa mga ikasisiya mo. And then, ang nakita ko rin dito is there's a delay, or delay, o i-delay. Mga ganong sitwasyon. Ako na nakita. Hindi ko alam why. There's a feeling emotions, or nahandol lang talaga yung situation na may mga ini-imagine ka. Ganyan. O nagkakaroon sa iba sa inyo ng mga reflection from the past. Sa iba naman, is may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Siguro mga ayusin, ipapasa, kung ano man yan, papers and documents. Pwedeng iba dito is related sa trabaho mo, pwedeng ganun. O kaya na may by the government, authority, or official building. Kung ano man yan. Maari din na magkakaroon ng mga partnership, no, or connection or commitment sa isang tao na mataas sa'yo. Pwedeng your boss, yung asawa mo, magulang mo, or a person na who's connected sa'yo na kung sino man siya. Pwedeng nakakaangat sa buhay, pwedeng ganun. Or nandun yung point na magkakaroon ng mga interview situation. Pwede rin yun kasi di ba mataas din sila. Yun ang nakikita ko dito. And then as magkakaroon ng mga promises, mga promises, contract, partnership also, ang nakikita ko dito, meron. Nagkakaroon ng limitation in some aspect of your life kasi may mga bagay kang gustong tapusin sa iba sa inyo. No? Pero, matatapos mo siya. Kung ano mga bagay, sitwasyon ito. May mataas ang ego. May paghihiwalay. Hindi ko alam kung ikaw, sakit ng batok. Kung ikaw, inihiwalay mo ba yung sarili mo sa iba, o may tao sa paligid mo na inihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, o nagkakanya-kanya kayo, pwedeng na doon sa point na yun, sa iba sa inyo. May sinasabi na business, negosyo, finances. May mga gain ng wealth din kasi ako nakita. Or sa iba is hindi man doon sa point na yun, is may abundance na darating. In what way yung abundance, hindi ko alam, but there's an abundance coming. Yun na nakikita ko. Pwedeng may mga magsasuccess sa buhay mo. Kung ano mga abundance, pera man yan, or connections, opportunities. But there's an abundance. At least, di ba, may abundance ka. May mga sakana ba kayo or fish? Alam mo, may mga papuri, There's a luck, growth, achievement. Baka siguro, basta kung ano mang luck, growth, and achievement yan, congrats, no, sa iba sa inyo. Kasi may shifting na magaganap, Baka sa iba sa inyo paglalayag talaga. Positivity also is coming. May pagtulong din. Ako na nakita, maaaring may tutulungan ka o may tutulong sa'yo. Higit pa sa hiling mo darating, ang sabi Baka hindi mo ina-expect yun. Basta yun. Iba dito, extension. Yan, baka magkakaroon mga extension situation. Congrats Ngayon pa lang congrats sa kita. Energy ni Capricorn. Ano pong energy? February 15 to 21.
Ay ano, ambulance. Uy, it's emergency. Baka may mga emergency situation sa paligid nyo ha. Maging alert kayo. O may mga kailangan ng emergency ha na sitwasyon. Ikaw or sa family mo. O pwede rin sa sarili mo. Okay, ang energy mo is may mga bagay ka daw na masaya naman nakita ko sa'yo. Masaya yung energy mo kasi nandun ka sa point na kahit mahirap, kahit nakakaramdam ka ng mga pain sa buhay mo, still naman na nakukuha mo yung gusto mo at saka nagiging masaya ka. Energy mo, yun, may mga iisipin ka raw, ng mga bagay-bagay o sitwasyon, o nandoon yung point makakaramdam ka ng mga pain. Pwedeng pagod, masakit ang likod, batok, buto-buto, kalamnan, may mga painful situation ako na nakikita sa iyo. May mga energy mo rin kasi may mga pagpupursige ako na nakikita sa iyo. Yan, may mga pagtsatsagaan o pagpupursiging gagawin. Yun ang nakikita ko sa iyo. Energy mo rin, may mga pagsasaayos eh. Hindi ko alam in what way, yung pagsasaayos na yun. May mga ayusin ka ba, pagsasaayos? O maglilinis ka ba? Mga ganun. May mga i-renew ka ba? O may magkakaroon ng mga renewal, pwedeng ganun. You try to make it balance any situation into your life. But this is happy, kasi nandun yung point na yung may mga dreams or there's a dreams ako na naiisip mo na ito is makakamit mo. Andun din yung satisfaction in life. Anong parating sa kanya? Kay Capricorn. Parating 15 to 21. Okay, parating sa iyo. Alice in Wonderland. May ganun. Parating sa iyo, may imbalance ka daw eh. Siguro nando yung point na ma-overfatigue ka. Hindi ko alam why, kung ba't may imbalance ka. Kasi makakaramdam ka rin ng pagod. Pwede rin kasi na na nagbago yung mga shifting mo, o kaya may mga nagbago mga pangyayari, sitwasyon. Pwede nga nun. Kasi there's a chaos. Ako na nakikita sa iyo. Parating din sa iyo is ano yun, universe? May tao nakakausapin ka. Pwedeng magulang, karelasyon o asawa, or this person is nasa distance. Ibang bansa, o ibang lugar. Kung anong lugar may malapit o malayo. Ganyan nakikita ko. Magkakaroon ka ng connection. May tao rin. Parating yun nga, you were receiving something eh. Pwedeng mga gift, pagmamahal, tulong, or may tao na naku po, baka may nag-iisip sa iyong mangutang. Huwag naman sana. Yun na nakikita ko. Or ikaw ang gagawa nito. Magbibigay ng gift, tulong o pagmamahal sa isang tao. Yun, no? Anak, ano bang kulitis na ginagawa mo dyan? And then also, tama, we have the Queen and the King of Pentacles. Ano? Ibig sabihin, connected ito. May taong same energy mo na magkakaroon kayo ng pag-uusap. Yun na nakikita ko. Magkakaroon kayo ng pag-uusap. Or pwede rin na may bata sa'yo, nakakausapin ka. Or magkakaroon kayo ng pag-uusap. Tapos sasabihin mo, I don't know. Hindi ko alam. I'm not sure. Baka. Sana. Mga ganun sitwasyon. Hindi ko alam kung sino eh. Yun na nakikita ko. Pwedeng siya ito sa'yo or ikaw ito sa kanya. And then sa point na yun. And then also parating, yes, there's a blessing eh. May material success, wealth, prosperity. Ako nakikita dito sa'yo. Yun, there's a good foundation coming. Ako nakikita sa'yo. And actually, andito rin yung pagsisave ng money, no? Kasi baka this time nagsisave ka na talaga ng money. It's good kung ganun man, no? Kasi
you need to say no na rin kasi dito sa sitwasyon mo. Yan. So, iba sa inyo is meron na kayo mga pag-iisipan, pag-aaralan, or aalamin, sisiyasatin, or mas mahandun yung point na gagamitin mo yung iyong intellect o iyong karunungan. Yan. Sa iba sa inyo. Ano ba yan? Yung anak ko may pupo. Yun ang sabi. May mga pag-iisipan. May mga pag-a-isolate. Dapat iwasan. Makaka-receive ka rin daw ng payo din, no? May pagpapayo eh. Ikaw magpapayo or someone is magpapayo or someone's want to commit. Kasi nagkakaroon siya ng chaos in life. Pwedeng a part of the family, pwedeng ganun. O pwedeng itong taon na to, mas bata to sa'yo. Or pwedeng yung same energy mo kanina na nakita natin. Pwedeng kasamahan din sa trabaho. Kasi may mga complicated situation din ako nakikita sa'yo, oh. Kung ano man yan, pwedeng may tao na medyo nagkakaroon ng complicated situation na kukunig sa'yo or magkakaroon ka ng conflict situation. Sa kasamahan mo sa trabaho yan, sa kapatid mo, sa pamilya mo, or sa mga connection mo. May mga unexpected situation ako na nakikita sa'yo. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Okay. Iwasan mo yung, syempre isa yun yung mag-overthink or yung mga bagay na hindi ka talaga magplano sa buhay mo. Yan. Pag-isipan mo yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo, kung ano mga bagay na kailangan mo i-cut, i-let go, hayaan. Kailangan daw palagi kang, you have a mental strength or clear mind. No? May mga bagay na iwasan mong ma-stuck o ma-trap sa isang sitwasyon na magkakaroon ka lang din ng frustration. Mag-ingat ka rin sa mga pananalita mo, sa mga na makakausap mo, yan, iwasan mo. Iwasan mo yung ma-unfocus ka, yung ma-burnout ka, o yung mga sitwasyon na bahala na, o wala akong magagawa, ganyan. Or nandun yung point na, you need to plan din kasi, no? Yung mga tao na medyo bastos o rude yung salita, ganyan, mga aggressive person, o ikaw, aggressive person, yung mga bullying situation. Kung ikaw ito, iwasan mo yung magkaroon ng mga magsinungaling, or not to speak out, or yung mga taong sinungaling, mga taong controlling, mga tao na manipulative, ganyan. Yung mga taong mamando, ganyan. Yung mga tao na isa rin yun sa yung matakot, no? Yung matakot ka sabihin yung gusto mong sabihin or matakot ka sa mga desisyon mo sa buhay mo. Kumbaga, you need to use your mind and intellect. If you are very careful naman, hindi ka naman magmi-miss eh. No? Pag-isipan mo. Tanongin mo rin yung sarili, anak, diyan ka muna. Tanongin mo rin yung sarili mo kung ano yung makapagbibigay sa'yo ng fulfillment, happiness, and joy in life. Kung kailangan magbago na mga perspective in life or kailangan mag-try ng new path, why not, diba? Sa iba sa inyo, gawin nyo. Hindi naman yung kalabisan at hindi naman yun as long as mahanap mo yung happiness mo doon, di ba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. When it comes sa love, universe, kung single siya, ito ha, kung single ka, is may makikilala ka na, LDR kayo? Pero may makikilala ka, oh. Pero bakit ganun? Ingat ka na lang, pagka may nakilala ka. Maaring nakakausap mo na to or kilala mo na to. Pero parang may dalawa. Sana wala siyang connection. But you need to trust the intuition mo. Diba dito kasamahan mo to sa trabaho? O kasi may offer. Naku, ingat ka na lang. Baka dumating yung time na magulat ka na lang na may something, diba? Ingat ka pa rin. Kung kayo naman is nagkahiwalay na talaga. And isa sa inyo, they give an effort and hard work when it comes in this connection. Binalyo niya talaga yung connection na ito, no? Kumbaga, nahandoon yung sitwasyon na naghintay
nag-forgive ang isa sa inyo. Andun yung binigay talaga yung full of support o yung suporta. Yun nga lang, siguro may nalaman ka na rin talaga, may nangyaring nalaman ka sa sitwasyon or siya sa'yo, vice versa, kaya nagkaroon din ng pag-isolate, nagkaroon ng paghihiwalay sa sitwasyon na ito. Pero dito sa sitwasyon kasi is, naghahandon pa rin na nagkakaroon ng back and forth na sitwasyon ng isa sa inyo na gusto pa rin niya ng renewal. Gusto niya ng forgiveness, gusto pa rin niya ng partnership. Ikaw ito or siya. They want to try to work it out. Ganun. Hindi ko naman nakikita yung action niya kasi back and forth kasi yung action na to no? Nagkakaroon na siya ng pag-iisip. They want to talk. Yan, gusto niya kausapin. Maaaring nagkaroon to ng awakening. Yan, nagkaroon ng awakening sa kanya. Kaya nahandun yung point na gusto niya pa i-try ng isa pang pagkakataon. Kung kayo naman is in-connected na walang third party, handoon na you try your best ang bawat isa kasi handun yung valuing. Aware naman kayo sa bawat isa. Sa nakikita ko dito, it's more on patient. Pwedeng LDR din kasi isa. Isa, they always waiting. Nahandun yung support in a back situation. Gusto ka niya kausapin o may mga time na gusto ka man niya kausapin, hindi niya masabi, or ikaw, hindi mo masabi, pwedeng gano'n. Nagkakaroon ng pag-isolate ng isa sa inyo. O may mga bagay na iniisip lang, o mapag-isip lang din yung isa. But andun yung love and nurturing to each other. They try, nagkakaroon ng balancing situation sa iba sa inyo. Doon pa rin yung partnership. Yung parang nagsasama o nagkakausap kayo na ang dami yung natututunan, no? Habang tumatagal. Kung kayo naman is may third-party relationship, isa sa inyo, binibigay talaga yung best. They always forgive. And then, binavalue talaga yung connection. Depende na sa inyo kung anong gagawin nyo. Kasi sa tingin ko, alam nyo naman din yung katotohanan ng connection na to. Yun. It's up to you kung ikakat mo ba siya or hindi, o kakausapin mo ba siya to clarity the situation. You need to speak out din kasi. No, or vice versa. Tingnan natin money. Money ni Capricorn. Money or trabaho to ba? Okay, when it comes sa money mo or trabaho, actually there's an opportunity ako na nakikita sa'yo na maaring makakatulong sa'yo para mas lumago ka pagdating sa pera mo or sa sarili mo or sa trabaho mo. Kaso ang nakikita ko lang dito is you rejected it. Or maybe yung idea mo, maybe you have an idea, ganun. Kaso hindi ko nakikita napupursue siya. Ang nakita ko lang is hindi mo nare-recognize or pwede rin na nire-reject mo o hindi mo ina-actionan na doon sa point na yon. Pagdating sa pera, kasi may mga talaga, may mga new opportunities or may mga new project or creation na sitwasyon sa buhay mo. Yun nga lang, siguro na panghihinaan ka ng loob, ganyan. Sana is yun yung makakatulong sa'yo. Sa iba sa inyo is, kung sa trabaho kasi hindi ko nakita na aalis ka, parang nahihirapan ka ata magdesisyon sa sitwasyon mo. Nagkakaroon na kasi ng delay. Ganyan. Pagdating sa pera mo, hoping hindi lahat sa nakita ko dito, but kailangan mo daw kasi makapagsapalaran in life, no? Kung may mga mali ka na nagawa in the past or nahandun yung point na nagkakaroon ng mga unfinished business or delay in some aspect of your life, siguro this is the time to accomplish or kailangan mo mag-pursue dun sa sitwasyon na yun to achieve or to fulfill, ganun. Nasa sayo rin kasi action na to eh. Nagkakaroon ka lang siguro ng self-doubt. Ganyan. Ano ka naman alam mo Capricorn, napaka-magnetic person mo. Yung energy mo sa nakita ko sa'yo, magnetic ka. Kung maaano mo lang yung mga offer sa'yo, ni universe, na opportunity, magsasucess ka. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang, kasi nagiging mabagal kasi yung sitwasyon mo, no? Nagiging either decision making, actions, or mabagal lang talaga yung takbo mo. Ganyan. Kasi may mga bagay o sitwasyon ka lang na
you still holding, na hindi mo pa kayang ma-let go. But if you start to begin something into your life, na connected yung pera, no? Ten of Cups, magiging maganda yung sitwasyon. May mga bagay o sitwasyon kasi na kailangan mong talikuran. Depende sa iyo kung ano yung sitwasyon na yun. O mga bagay na change of decision. Pwedeng ganun. Kasi you have the 10-10 and also this of 10. Nandun ka lang sa point na hindi ka lang makapag-decide. You need to use your mind and intellect if you want to crossroad. No? You have a choices. Then, may mga bagay na kailangan mong harapin. Advice. Nasa sayo na kasi yun eh. Kailangan mo lang talaga manindigan. Advice. May mga lakad kayo. May travel kayo. May mga getting together. Ganyan. May mga celebration ka. Mamaya ni advice may mga celebration ako na nakikita sa iyo. Yan, may mga getting together, family unity reunion, celebration, close relationship man yan, happiness, fun, ganyan. You will enjoy the fruit of your labor and success. Within the 4 days, 4 weeks, 4 months, pwedeng nando sa point na yun, sa iba sa inyo. Or April, or May man yan. Or, ano ba ngayon? February, March, April, May, June. Pwedeng June, ganyan. Or nangyari na mangyari pa lang. Nandun sa point na iyon. Victory and success also is coming, And then, sa iba dito siguro may mga pag-uusapan related to kasal, wedding, o may mga pupuntahan kayo, pwedeng ganun. And then, when it comes sa advice, sinasabi dito na you need to put some effort in some aspect of your life to success. Kailangan mo din kasi is to focus to yourself, to structure, and to rebuilding. Kung kinakailangan na depensa mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo, gawin mo, as long as alam mo tama ka. Kailangan mo rin dito is manindigan. Kailangan mong sundin o gawin yung iyong mga responsibility in a right way. Kung may mga naupisahan ka, kailangan mong tapusin in a good way, in a nice way. Sinasabi rin dito na try to make it balance any situation of your life. Kung may mga bagay na kailangan mo ng clarity, gawin mo, aksyonan, o itama yung mga maling nagawa o maling nangyari in the past. Yun ang sinasabi dito. Itama yung mga mali. Arigatou namaste, God bless.